Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 23, talata 1 hanggang 12. Ito po ay babala laban sa mga eskriba at mga Pariseo. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga Pariseo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalapara nila ang kanilang mga palakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pangdangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tatawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Yung papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Panginoon. Praise God, no? So may whiteboard po tayo. So ito ay binili ko. No? Kamali ako ng size. Maliit pala siya, no? Kala ko malaki. Kasi medyo mas mura siya, no? Mga nasa ano lang yata ito, mga nasa $30. Kasi medyo malaki, medyo mahal na, no? So medyo kailangan ng more budget para dyan. So dito mga kapatid, yung ating pag-aaralan, ito po yung babala, no, ng ating Panginoong Hesus sa mga eskriba at Pariseo. At hindi lang ito para sa mga eskriba at Pariseo sa ating kapanahunan ngayon, no? Kasi alam naman natin yung salita ng Diyos ay hindi man tayo Pariseo o eskriba, pero minsan nagiging para tayong mga Pariseo at eskriba, no? No? So may mga wala namang mali, no, sa pagiging Pariseo at pagiging eskriba. Maganda nga 'yon kasi nga sila yung tagapagpahayag, sila yung nag-e-explain ng about sa batas na ibinigay ng Diyos kay Moises, no? Which is maganda naman 'yon, no? Walang problema sa pagiging eskriba, sa pagiging Pariseo. Yung nagiging problema is yung kanilang mga ginagawa, no? Yung kanilang mga ginagawa. Kasi dito mga kapatid, makikita natin dito, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises, which is totoo naman, no? Kasi sila naman talaga po yung nag-aral. Sila yung may authority para magpahayag, para ipaliwanag yung kautusan ni Moises, di ba? Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Which is, may kita nyo, kahit ng ating Panginoong Hesus, hindi naman niya kinontra eh. No? Totoo naman, yun talaga yung trabaho ng eskriba at Pariseo is to explain. Kasi alam natin, yung eskriba, teacher of the law yun. No? Sila talaga yung nag-aral, dalubhasa sila sa kautusan ni Moises. Sabi niya, yung inuutos nila at pinagagawa sa inyo is sundin nyo. Yung itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit wag ninyong tularan ang kanilang mga gawa. So, yung pinakaano dito mga kapatid, yung ayaw ng Panginoon is wala hindi doon sa itinuturo nila at inuutos nila. Kasi maganda naman yon, talagang totoo naman yon.
Pero yung kanilang ehemplo, yung kanilang example, no? Ano ba yung example na ipinapakita nila? Yung kanilang ginagawa. Kaya nga sabi doon, sundin nyo yung kanilang inuutos, yung kanilang sinasabi, pero huwag nyo susundin yung kanilang ginagawa. Bakit? Sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Diba? Sabi niya, pakinggan nyo yung tinuturo nila, sundin nyo yung inuutos nila, pero wag nyo lang susundin yung kanilang mga ginagawa. Kasi bakit? Kasi yung kanilang pinangangaral, hindi nila ginagawa. Di ba? Kasi tayo dapat is doer ng salita ng Diyos, yung God's Word. Di ba? Kasi lalo na, siyempre, kapag tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos, hindi lang naman yan sa nangangaral. No? Bawat mananampalataya na nasika ng salita ng Diyos, lahat po tayo ay tinatawag upang ipangaral yung salita ng Diyos. So hindi lang po kasi yan sa mga nangangaral, kundi lahat tayo may responsibilidad bilang Kristiyano na ibahagi yung kabutihan ng Diyos, ibahagi yung salita ng Diyos. Pero siyempre, ang ano doon is habang tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, sinishare natin yung kabutihan ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos, yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, lahat ng sinasabi natin tungkol sa Panginoon, tungkol sa pagiging mananampalatayang Kristiyano, mahalaga doon mga kapatid is dapat yung lahat ng sinasabi din natin, ginagawa natin. No? Para hindi tayo maging mahulog sa pagiging yung ugali no, ng mga eskriba at pareseyo. Kasi nagiging katulad tayo nila kung puro lang tayo salita at hindi naman natin ginagawa. Yun po lang yung pinakasimple doon di ba? Kasi ang tao minsan, kahit anong explain natin na salita ng Diyos, hindi nila ito lubusang maunawaan. Minsan naunawaan lamang nila yon pag nakikita sa atin, no? Na may kita nila. Kasi minsan mahirap naman kasi yung nagko-conflict, no? Ano ba yung paniniwalaan ko, yung sinasabi niya o yung ginagawa niya? No? Sa paglilingkod sa Panginoon, dapat, ano yon? Harmonious yung dalawang yon. Yung sinasabi mo, dapat nakikita sa gawa mo. No? Hindi contradicting yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Kasi may mga tao minsan na mas madali nilang maunawaan yung isang bagay kapag pinapakita mo sa kanila. No, minsan may mga tao na kahit anong explain mo, parang ang hirap nilang maunawaan. Ano ba yung sinasabi nito? No? Minsan sa pag bumibili tayo ng mga appliances o mga bagay na bago sa atin, minsan binabasa natin yung instruction doon, pero minsan may mga tao minsan nahihirapan, di ba? Pero pag may isang tao na magpapakita sa kanila na i-apply nila, sir, ganito po ibig sabihin yan, no? Tapos i-demo, yun, i-demonstrate sa kanila, doon nila pa talagang lubusan maunawaan. Ito pala yung sinasabi, no? Ang dali lang naman pala, no? Parang itong instruction na to, parang pinahirapan pa kami, no? Pero nang dinemo, mas madali nila. Sabi na, ang simple lang naman pala, di ba? So, much more mga kapatid na mas nakaka-inspired yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos kaysa dun sa ganda ng sinasabi natin, di ba? So, dito mga kapatid, sabi dun, kung natin babasahin, no, patuloy natin basahin mga verses, nagbibigay sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon, di ba? So, dito mga kapatid, no, nagpaano sila ng mga mabibigat na pasanin, pero ni daliri ay ayaw makibahagi, di ba? Kasi kung babasahin na talaga natin dito mga kapatid, masyado sila kasing entitled, no? Masyado silang entitled sa kanilang posisyon. Yung entitlement minsan mga kapatid, dahil pakiramdam nila mas superior sila, no? Yung kasi yung mahirap minsan, no? Kapag ang tao na, kapag tumatagal na, kahit naman sa trabaho minsan, di ba? Pag isang tao may mga seniority na, di ba? Pag tumatagal na, no, parang pakiramdam nila kami yung superior kasi mas matagal kami dito, no? Kayo bago lang, di ba? So yung ganung mentalidad mga kapatid, hindi yung galing sa Diyos, no? Bilang tayo mananampalataya, the more dapat tayong tumatagal mga kapatid, hindi yun sa entitlement, hindi yun dahil mas matagal ka, mas marunong ka, di ba? Hindi dahil mas matagal ka is mas mahusay ka, di ba? Hindi ibig sabihin mas matagal ka, mas marami kang alam. Hindi ganun mga kapatid. Sa pananampalataya, dapat the more tayong
lumalalim o kaya tumatagal, lumalawak yung ating kaalaman at karunungan, dapat the more tayong nagpapakumbaba, no? Hindi tayo nakabase doon sa entitlement, no? Kaya nga sabi dito ng Panginoon, no, sa mga susunod na verse, so simplihan lang po natin 'to. Diba? Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa inyong guro at ang kayo magkakapatid, sabi doon. Sabi doon is huwag kayong magpatawag na guro. Ano natin yan, i-explain po natin, no? At huwag kayong patatawag na ama. Yung ama naman, no? Dito sa lupa, sabi doon. Sapagkat iisa ang inyong ama, ang inyong amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo. Ito, guro na, tapos ito pa, tagapagturo pa. Diba? Tagapagturo. Sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay tataas. So sabi dito mga kapatid, bakit sinabi ng Diyos, huwag kayong magpatawag na guro? Ba't huwag kayong magpatawag na ama o tagapagligtas o tagapagturo? Kasi ito mga kapatid, mga title to eh. Di ba? Siyempre, pag sa loob na eskwelahan, sinong masusunod? Siyempre, yung guro. Di ba? Kapag ikaw ay nasa loob ng tahanan mo, sino yung masusunod diyan? Siyempre yung ama, kasi ikaw yung ama eh. Ha? Kapag ikaw ang tagapagturo, ikaw dapat yung nagtuturo. Wag mo kong tuturuan kasi ako yung nagtuturo, di ba? Kaya nga makita niyo doon sa pinakalas na verse, yung nagpapakataas ay bababa at ang nagpapakababa ay itataas. Siyempre, lahat naman tayo may teacher eh, no? May mga guro tayo. May mga spiritual teacher tayo na gumagabay sa bawat isa sa atin. Dito sa lupa, siyempre, ano itatawag mo sa tatay mo? Di ba? Di ba? Another na ng tatay is ama. Masama bang tawagin mo yung tatay mo na ama? Hindi naman, di ba? Tagapagturo, siyempre, siya yung nagtuturo sa'yo. Kaya talagang tatawagin mo yung kahit yung tao na tagapagturo. Pero kung talagang pag-aaralan natin, babasahin kasi natin yung pinaka-context. No? Hindi yung babasahin lang natin yung verse na sinabi, huwag kang magpatawag na ama o sa mundong ito. O kaya matawag ka na guro, di ba? So, hindi ganun eh. Kasi kung babasahin mo yung context dun mga kapatid, ito kasi is masyado tayong entitled sa sarili natin. No, ito yung iniiwasan ng Panginoon na gusto ring ituro sa atin. Hindi man tayo iskriba, hindi man tayo pariseyo, pero ito yung pinaka-iiwas-iwasan natin, 'di ba? Yung title. No, parang pakiramdam natin pag may mga okasyon, kailangan nandoon ka talaga sa sabi nga doon sa pinaka pangunahing mga upuan, 'di ba? Yung parang kailangan palagi kang napapansin. Kailangan palagi tayong center of attraction tayo. Kasi babasahin mo yun eh. Yung parang nakafocus ka sa sarili mo. Parang nandun yung superiority mo. Mas mataas ka kaysa sa iba. Dahil nga sa titulong hawak-hawak mo. Hindi ganun mga kapatid. No? So, sabi doon, huwag tayong maging katulad ng mga eskriba at mga pariseyo. Na kung sa atin, tayo ay, kasi ang problema doon sa kanila is sa pangganilang pangangaral, kala nyo na ganun na lang eh, no? Yung magturo ka na salita ng Diyos, ibahagi mo yung sinasabi ng salita ng Diyos, i-explain mo sa tao, ipaliwanag mo sa tao yung salita ng Diyos, akala nila ganun na yun eh, no? Sabi ko nga, ang totoo kasing pagpipreach o pangangaral ng salita ng Diyos, hindi sa pulpito. Ang totoong pangangaral ng salita ng Diyos, outside the pulpit, no? Pag wala ka na sa pulpito, doon ka talaga kasi babasahin ng tao eh, no? Doon kasi titignan talaga ng tao kung totoo ba yung pinangangaral natin o hindi. Kasi kung hindi nagre-reflect sa buhay natin yung pinangangaral natin, medyo ano yun, questionable yun, no? Question mark yun. No? Kasi ang lalabas yun, para lang tayong nagmamalaki, no? Para lang tayong nagmamarunong. Kaya kung titignan mo mga kapatid, kahit sa ating simbahan, no, dito sa simbahang Katolika, no? Bilang Katoliko, much more yung simbahan natin na priority is yung virtue and moral, no? Na itunuturo ng ating simbahan, di ba? Hindi dun sa kaalaman. Mahalaga yung kaalaman, yung karunungan, pero much more than sa karunungan at kaalaman is yung morality at saka yung virtue.
Di ba? Sabi ko nga doon sa isang post ko, kahit tayo na yung pinakamahusay, tayo na yung pinakamarunong, tayo na yung pinakamagaling, kung wala namang moral yung meron nito, sayang lang din. No? Masasayang lang kasi kahit anong talino ng tao, kahit anong karunong ng tao, pag mababa yung moral niya o kaya walang moral, wala rin, 'di ba? So dito mga kapatid, ano kasi din yung example Ano ba yung ginagawa po natin? So dapat tayo ay doer ng salita ng Diyos, 'di ba? Yun naman pinaka-importante sa lahat doon ano? Kasi kung nagpapakataas ay binababa. Kung masyado tayong nakafocus sa entitlement, nakafocus tayo sa pagiging seniority natin, dahil mas matagal na tayo, mas marami tayong pakiramdam natin, mas marami tayong alam. No? Kaya nga dito sa gawain ni El Shaddai, no? Ang pinaano lang sa atin is symbology. No? Maging simple lang, 10 life testimony. At yan po yung isa sa mga, siguro sa mga darating na mga time, no? Ano natin yung symbology at yung life testimony. No? Bakit ba ito napakalaga sa El Shaddai spirituality? No? So, yun ang nilalagay ng Lord sa akin kasi minsan, may danger po kasi no? Kapag sumobra tayo doon sa limitasyon na ibinibigay at itinuturo sa atin. No? Kasi minsan, maganda yung marami kang alam. No? Maganda yon. Pero kung wala tayo, hindi natin kayang kontrolin yung sarili natin, pwede kasi yung kaalaman natin, yung karunungan natin, is maging parang trap, no? Pwede kasing maging temptation din sa atin na magmalaki, no? Kaya nga ang pinaka-focus more and more is yung moral at virtue, no? Kailangan mo munang supilin yung sarili mo, magkaroon ka muna ng self-control kasi minsan ito ang nangyayari lalo kapag sa mga bago na mga ngaral, kapag meron kasing nabasa minsan, parang parang hindi nila kayang kontrolin yung sarili nila. Tapos nagiging nadadala na sila sa emotion nila na parang sabi nila, kailangan ito yung dapat, di ba? Pero may kita mo sa mga matatanda na, di ba? Kalmado lang yan relax lang ako minsan nauunawaan ko kasi dumaan na rin ako dati diyan, yung talagang pakiramdam mo, kailangan pag tumayo ako diyan, ganito, no? Marami ka nang naiisip. Pero bandang huli, kapag nagmamatured ka na, siya matatawa na lang ako doon sa mga reaction ko dati. Makaka-learn ka no? At salamat sa Panginoon, hindi ako nabigyan ng pagkakataon ng mga time na yon. Di ba? Kasi yun lalo kung minsan, di ba? Pag tinawag ka ng guro, no? Tinawag ka ng guro, o kaya tagapagturo, di ba? Kasi kung titingnan naman natin, kasi si San Pablo, siya yung tatay ni Timoteo sa pananampalataya, no? Siya yung tatay ni Timoteo sa pananampalataya. Kasi pag tinawag ka ng guro, tapos ilalagay mo sa ulo mo na, no? Guro na ako, tapagturo na ako. So magkakaroon ka na ng mabubus yung yung yabang mo. 'Di ba? Kaya minsan tingnan mo, maraming mga tao nakabasa na ng konti. Ayaw na makinig doon sa mga taong talagang nag-aral, 'di ba? Kasi akala nila alam na nila lahat. Kita mo kahit sa social media, makabasa lang ng konti. Nakabasa lang about sa batas, no? Bigla na lang naging advisor na sa batas. No? O kaya nakasubuhan lang, no? Tapos naipanalo ng attorney yung kaso niya, no? Parang alakala niya marami na siyang alam sa batas, no? Minsan mas sobra pa siya doon sa mga totoong attorney, no? Sa mga doktor ganun din, 'di ba? May mga tao minsan nagkasakit lang tapos gumaling doon sa sakit niya. Hindi naman siya doktor. Pero pag nagsalita, akala mo sobra pa sa doktor. Yun na kasi iniiwasan, yung masyado tayong all-knowing. Yung pakiramdam natin, parang ayaw na natin minsan mag-accept ng mga pagkakamali natin. Hindi na natin nakikita yung mga limitasyon natin, yung mga boundaries natin. Kasi akala natin, marami na tayong naririnig. Tinawag ka ng guro. No? Kaya minsan tatayuan ko na to, guro ako tagapagturo ako, hindi na ako magkakamali. Di ba? Paano mo ako tuturuan ako nga guro nyo ako tagapagturo, tapos tuturuan nyo ako. Yun ang yung sinasabi doon. Masyado na tayong nagmamataas. Simple lang naman po siya kung iintindihin natin yung gospel na binasa po natin. So, yun lang naman.
huwag tayong mahulog sa pagiging mapagmataas. Tandaan natin, mas mahalaga sa Panginoon yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Yun po ang pinaka above anything else, mga kapatid, is yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos. The more dapat tayong pinagpapala, the more tayong nakakaranas at nadagdagdagan yung karunungan, kaalaman natin tungkol sa salita ng Diyos o sa mga bagay, kaalaman sa mundong ito, dapat the more tayong nagpapakumbaba. Diba? Mas the more tayong nare-realize natin, sabi nga, the more na meron kang natututunan sa buhay at nauunawaan, the more mo nakikita, the more natin nakikita na marami pa tayong dapat matutunan at malaman sa mundong ito. Kahit dun sa mga taong akala mo, mas maliit lang sa'yo, minsan, marami kang matutunan. Minsan nga sa mga bata, di ba? Marami kang matututunan din sa bata. Isipin mo, matanda na ako, matututunan ko yan sa batang yan. Pero minsan sa mga basic na ginagawa ng bata, merong message merong mensahe na gusto ipaabot sa atin. Minsan kasi nakakalimutan natin yung pinaka-basic, di ba? Sa dami nating natutunan, nalalaman, nakakalimutan natin minsan yung pinaka-basic na pundasyon, no, sa pananampalataya natin sa Diyos. Amen? So yun naman mga kapatid, nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.